Ito ay isang pusa na hindi maaaring masaktan. Sinaktan siya ng isang batang walang ingat. Hindi inaasahang ibinaling ang muka na parang pagbuklat ng pahina ng libro. Anong sitwasyon ito? Muling naglaho ang pasang malinaw sa harap ng mga mata ng bata. Nangangahulugan din na malas ang batang lalaki. Ngayon ay mabuti na. Naghahanda ng tanghalian ang bata. Isang maitim na kayumangging ugat ang biglang lumitaw sa ere. Bukod dito, ito ay nagiging mas mahaba. Ano ito? 这什么东西呢？我的天！ O tao, ito ba ay tunog? Tiyak na, ang walang buhok na pusa na iyon ay biglang lumitaw sa mesa sa oras na ito. Napatitig din siya sa batang asul na mata na may sarkastikong ekspresyon sa mukha. Hindi rin makapaniwala ang bata. Dinala siya sa isang napakalaking silid ng isang magandang mangkukulam. Pagdating niya, nagtanong siya. Alam ng bata ang lahat ng mga bagay, ngunit ngayon ay natatakot siyang magsabi ng kahit ano. Tinuro ng bruha ang wardrobe ng bata na puno ng damit. Sabihin mo rin sa bata, hindi lamang ang mga sanggol na iyon. Pagtingin sa batang wala pa ring ekspresyon, itinaas ng bruha ang kanyang kamay. Agad na umalis ang kanyang mga paa sa lupa at lumipad pataas. Polem, nang makitang hindi tama ang mga bagay, biglang nagsalita ang bata. Marunong akong magsulat ng horror stories. Bago pa matapos magsalita ang bata ay muling binitawan ng nagulat na mangkukulam ang kanyang kamay. Mukhang interesado siya sa batang ito. Mukhang napreserba pa rin ang maliit na network na ito. At sinubukan ding tumakas ng Genius Boy pero hindi siya makatakbo. Hindi niya kayang tumakbo ng ganoon magpakailanman. Kaya't upang magpatuloy sa pamumuhay gabi-gabi ang bata ay kailangang magkwento ng mga nakakatakot na kwento sa mangkukulam. Natuklasan din ng bata na may sakit ang mangkukulam. Bago niya marinig ang kwento, pinahiran niya ang kanyang mukha ng kakaibang berdeng gas. Hindi lang iyon, mas mahigpit din ang pangangailangan ng mga mangkukulam. Iyon ay, ang bawat pagtatapos ng kwento ay ganap na hindi maaaring maging isang masayang pagtatapos ng walang labis na malubhang kahihinatnan. May isang batang lalaki na nagkwento ng isang nakakaantig na kwento at isang masayang pagtatapos. Ngayon ay oras ng negosyo. Pagkarinig nun ay biglang nagalit ang bruha. Nagsimulang yumanig ng malakas ang buong silid. Tila may mas nakakatakot na enerhiya na nagiging sanhi ng pagkawala ng kontrol ng mangkukulam. Napatingin ang dalawang mata ng bruha sa nakakatakot na asul na liwanag na iyon. Ang bata ay muling nahulog sa isang posisyon kung saan hindi niya mailigtas ang kanyang buhay. Marahil ang takot ay nagpapasigla ng potensyal. Ang batang lalaki sa lugar ay agad na dumating sa isang nakakatakot at madilim na pagtatapos. Pagkasabi pa lang niya ay parang nanambalik agad ang bait ng bruha. Ang malakas na umalog na silid ay unti-unting bumalik sa normal nitong kalagayan. Kinausap ng bruha ang bata sa nanginginig na boses. Ang magandang pagtatapos ay lubhang mapanganib, dapat tandaan. Nabuhay ang buhay sa pagyanig na nag-iwan sa batang lalaki na hindi makahinga. Pakiramdam niya ay may malaking kahalagahan ang kanyang pag-iral para sa mga mangkukulam. Alam din ng batang lalaki dito na dinala dito ang isang babaeng katulad niya. At ang kanyang gawain ay alagaan ng kumikinang na botanical na hardin ng mangkukulam. Narito ang lahat ng uri ng kakaibang halaman. Ginagamit sila ng mga mangkukulam upang gumawa ng mga sangkap para sa mga magic potion. Siyempre, hindi lang mga halaman ang nandito. Natuklasan nila ang isang uri ng halaman na puno ng mga nakakatakot na pabilog na bagay. Kahit na nakita ito ni Biles, nagpakita siya ng takot. Ito ay itlog ng isang kakilakilabot na nilalang. Kapag ang ganitong uri ng itlog ay nakatagpo ng bahagyang panginginig ng boses, ito ay agad na mapisa ng isang uri na tinatawag na side spider monster. Ang nakakatakot na nilalang na ito kahit isa lang ay sisira sa buong hardin. At ang kanilang gawain ay linisin ng mga itlog. Maingat na inilagay ng batang babae ang itlog sa kamay ng lalaki. Sinunod din ng batang lalaki ang utos ng babae na maingat na ilagay ang itlog sa lupa. Pagkatapos ay gamitin ang iyong paa sa isang hakbang. Hindi mali, magaling ang isang itlog. At ang pag-unlad ng mga bagay ay hindi favorable. Kung hindi ito mangyayari, tiyak na mangyayari ito. Doon ay biglang nadulas ang babaeng nag-abot ng isa pang itlog. Ang itlog sa nakakatakot na tingin ng pusa ay bumagsak ng diretso sa lupa. Nakakatakot. Pagkatapos ay may lumabas na nilalang mula sa itlog na iyon. Isang nilalang ang lumabas mula sa isang itlog. Pagkatapos ay unti-unting lumalabas ang isang panlabas na kulay rosas na likido. Isang hayop na may crescent feet ang lumitaw sa harap ng dalawang bata. Ang halimaw na ito ay mabilis na gumagapang sa kahabaan ng mga baging at pagkatapos ay kinatok ang lahat ng mga itlog na ginagawa silang lahat ay nahulog sa lupa. Pagtingin sa paparating na sakuna, dalawang bata ang nagmamadaling kumilos. Isang bola sa bawat binti na tinapakan ng mga bagay na parang lobo na ito. Isipin ito bilang pag-save ng sitwasyon. At ang pinakamalaking panganib ngayon ay ang gasokle na hayop na kakaubos lang.
Maingat na hinanap ng babaeng nakasuot ng salaming decolor. Balita ko hinahanap mo ko. Mabilis na lumipad ang hayop patungo sa mukha ng dalaga. Agad na gamitin ang crescent foot para mabutas ang salaming decolor ng dalaga. Nataranta ang batang babae at napasigaw. Nabitawan niya ang kanyang salaming decolor. Itapon ng ibang hayop. Si Biles, na hindi nakikita, ay nakakita ng pagkakataon at mabilis na nagmadali. Gusto kong tumulong pero hindi ko inaasahan na nakulong ako. Solid spiderweb. Ang mga maliliit na mata ay inosenteng tumingin sa kaharap na tao. Baliw bang tumakbo ang hayop na iyon para kitilin ang buhay ng pusa? Imposible. Hinampas ng bata ng pala ang halimaw. Pagkatapos ay iligtas ang kawawang pusa mula sa sapot ng gagamba. Ang panganib ay nalutas na. Imposible. Kalalabas lang ng dalawang bata sa garden. Agad na dinala sa harap ng mangkukulam ng isang malakas na enerhiya. Malamang alam ng bruha ang lahat ng nangyari sa garden. Tingnan ang mga mata ng mangkukulam para malaman. Nawala ng kontrol ang bruha hanggang sa makita niya ang paghihirap ng dalaga at ang pagmamakaawa ng mga mata ng lalaki. Ang estado ng pagkawala ng kontrol ay babalik sa normal. Bagamat muli niyang iniligtas ang kanyang buhay, ang makita ang mukha ng bruha ay parehong malamig at napakapangit. Nagparamdam ang dalawang bata sa kilabot. Ang lugar na ito ay talagang hindi maaaring manatili sa ibang araw. Kaya gumawa ang dalawang bata ng planong pagtakas, sa pamamagitan ng kanyang mahabang karanasan sa hardin. Alam niyang may gayuma na maaaring maglagay ng witch sa koma, pero ang mangkukulam lang ang nakakaalam ng pinakamahalagang sangkap dito. Ang ganda ng bago dito. Bigla, ang batang lalaki ay nag-isip sa isang kahangahangang paraan. Nagpasa siya ng mga horror stories sa mga mangkukulam. Ikukwento niya ang tungkol sa sleeping pills, at kapag pinag-uusapan ng mga sangkap ng gamot, laging bigyang pansin ang mga detalye ng kwento. Narinig ng bruha na hindi ito tama. Hindi iisipin ng bruha kundi sasabihin sa bata ang pangunahing sangkap ng gayuma. Napakagaling, malaking tagumpay. Palihim na tumakbo sa garden ang dalawang marunong gumawa ng concoction. Sa pamamagitan ng maraming mga eksperimento, ang perpektong pampatulog ay sa wakas ay matagumpay na naihanda. Agad na naisip kung paano gamitin ang mangkukulam. Binalak ng dalawang bata na kunin ang pagkain ng mangkukulam para sa isang plano. Pero ngayon may problema. Ang gamot sa una ay walang kulay at transparent pagkatapos idagdag sa lemon juice. Nagiging dark green na naman. Dahil dito hindi na siya nakabalik, lahat ay nakita ng pusa ng mangkukulam. Agad na pinalitan ng kaibigan ng baso ng limonada nang nais niyang muling punuin ang gayuma. Ang gayuma na nandito lang ay biglang nawala sa kakaibang paraan. Isang masamang premonition ang biglang bumangga sa dalawang bata. Ang batang lalaki na sinusubukang manatiling kalmado gaya ng dati ay magsisimulang magkwento ng horror story. Pero ngayon alam na ng dalawang bata na wala siyang masasabi ngayon. Ang bruhang gaya ng dati ay nagsaboy ng kakaibang asul na gas sa kanyang mukha. Pero hindi kayang lokohin ng tagpi-tagping kwento ng bata ang bruha. Alam agad ng bruha na hindi handa ang bata sa kwento ngayon. Ang galit na mangkukulam ay muling inihayag ang kanyang nakakatakot na asul na mga mata. Sa pagkakataong ito ay walang silbi ang pagsasabi ng walang iligtas sa dalawang bata. Pero nung natense na siya, biglang nang inig ang mga paa ng bruha at bumagsak sa lupa. Ano ang sitwasyon? Sa oras na ito, ang pusa ay nananaginip din na gumulong sa lupa. Ang pusa pala ay dinala rin dito ng mangkukulam. Hindi talaga nito kinaya ang katangahang itsura ng bata. Nagpa siya na gawin ito sa iyong sarili. Ibuhos ang anesthetic sa spray bottle ng mangkukulam. Hindi ka panipaniwala. Kinuha ng dalawang bata ang susi sa bulsa ng mangkukulam. Dalhin ang pusa. Buksan mo ang pinto at umalis ka dito. Ngunit bago pa sila makahakbang, natigilan ng dalawang bata sa eksenang nasa harapan nila. Sa harap mo ay ang bahay ng candy ng mangkukulam. Makita pa lang ng mga mata niya ay parang gusto nang pumasok sa candy house na yon. Walang ibang pagpipilian ng bata. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang babaeng pumasok ng walang sabi-sabi ay may kinuha sa dingding at inilagay sa kanyang bibig. May kinuha ang dalaga sa dingding. Nang hindi nag-iisip, agad niyang nilagyan ng malaking kagat ang kanyang bibig. Agad na naging kakaiba ang kanyang mga mata. Nagdala rin siya ng mystical food sa bata. Ito ang bagay na ito. Ang dalawang bata ay tila nawala ng kontrol sa ilang kapangyarihan. Lahat sila ay naglagay sa kanilang mga bibig ng hindi kilalang pagkain. Hindi nagtagal, nagising ang bata sa kwarto na marahas na nanginginig. Nadiskubre niyang wala na ang babae at ang pusa sa bag. Anong nangyari? Dumaan ang bata sa misteryosong labasan patungo sa isang nakakatakot na silid. Dito niya nakita ang batang babae at ang pusa na nakakulong sa isang hola. Tingnan ang magandang bruha. Dito pala ang mystical perfume ng bruha. Ang napakalaking aparato na patuloy na nagbubuhos ng pabango sa itim na florera ay gumagawa ng hindi malinaw na asul na gas. At ang pinanggalingan ng China yon ay mula sa isang madilim na kabaong.
Ginagamit ng mga mangkukulam ang gas na iyon para makakuha ng pinakamaraming enerhiya. At nakahiga sa kabaong ang tunay na may-ari. Ang bruha pala minsan ng batang dinala dito. Nagawa na rin ang mga naunang aksyon ng dalawang batang mangkukulam. Gumamit siya ng sleeping pills para makauma ang halimaw. At tanging sindak, pawala ng pag-asa at trahedya ang tanging paraan upang mapanatili ang pagkawala ng malay. Ito rin ang dahilan kung bakit sineseryoso ng mangkukulam ang bata. Sa kabaligtaran, sa sandaling marinig ang magandang kwento, ang halimaw sa kabaong ay agad na gising. Ang mga resulta ay hindi maiisip, at sa sandaling ito ay biglang nagsimulang yumanig ang silid. Ayun, nagising na ang halimaw sa kabaong. Takot na mangkukulam. Sinabihan ng mangkukulam ang bata na mabilis na magkwento ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Kung hindi lahat ng tao dito ay magiging halimaw na pagkain. Pero sa isip ng bata ngayon, imbes na crush ng mangkukulam, why not break them? Paghahanap ng pag-asa sa kapahamakan. Kaya nagkwento ang bata na puno ng katuparan. Nang matapos siyang magsalita ay biglang bumagsak ang kabaong sa malaking sukat. Kahit na ang sukdulang pagpapanatili ng mangkukulam ay hindi napigilan ang pagtaas ng mga halimaw. Sa totoo lang, matapos ang isang napakalaking pagsabog, unti-unting umahan ang mga halimaw mula sa kabaong. Gustong bawiin ng bruha ngunit huli na ang lahat, huli na para mag-react ngayon. Ang halimaw sa isang galaw lang ay humarap sa mangkukulam sa isang iglap. Dinala ng dalawang bata ang pusa mula sa kaguluhan pabalik sa silid ng mangkukulam. Nakaharap sa isang matibay na pader, ang bata ay sumigaw ng walang magawa para humingi ng tulong. At ngayon ay naglabas siya sa kanyang bulsa ng isang bote ng kakaibang pabango ng mangkukulam. Tapos spray sa mukha ko. Sa totoo lang, malakas din ang kakayahan niya. She spread her arms at agad na lumabas ang isang exit sa harap ng dalawa. Hindi ka panipaniwala. Sumunod sila sa labasan at tumakbo sa steam room. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sumulpot ang halimaw. Hinawakan ng isang kamay ang dalaga. Ang batang lalaki ay ipinadala rin sa hangin ng isang hindi mapigil na halimaw. Sa mapanganib na panahong ito, biglang sumulpot si Biles. Tumalon diretso sa mukha ng gasgas na halimaw. Ngunit itinapon ng halimaw. Tingnan mo ang mukha ng halimaw na may bahid ng candy. Napaisip bigla ang bata sa sinabi ng bruha. Horror, trahedya at kawalan ng pag-asa. Nakakapagpakalma ng mga halimaw. Habang sumusugod ang halimaw, ibinuka ng bata ang kanyang bibig. Ang batang lalaki ay muling nabuo ang kanyang kakayahang magkwento ng isang nakakatakot na kwento. Nang malaman ng halimaw ang tungkol sa balangkas ay itinapon ng bata ang horror book sa apoy. Ang halimaw na nabaliw ay sumunod din sa libro sa pugon. Pagkatapos ay nagtulungan ng dalawang bata upang isara ang pinto at bitag ang halimaw sa pugon. Dalawang bata na umaasa sa sarili nilang kakayahan ay bumalik sa panig ng kanilang mga magulang. Ang pusa ay mayroon ding mainit at masayang pamilya. Dito nagtatapos ang pelikula. Ang batang lalaki, dahil mahilig siya sa mga horror story, ay palaging tinatawag na halimaw ng kanyang mga kaibigan. Kahit ang kanyang ama ay walang pakialam sa kanya. This time, nagalit din siya. Kasabay nito ang negatibong enerhiyang ito ay umakit sa masamang mangkukulam. Ito ay dahil sa espesyal na kasanayang ito na nagtagumpay sa mga mapanganib na sandali upang iligtas ang kanilang sarili at ang tiwala ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang kakayahang makita ang pagtitiwala at pagmamalasakit ay gumagawa ng isang tao na makapangyarihan. Ang enerhiya na iyon ay maaaring maging sanhi ng pag-alis ng masasamang kaisipan mula sa puso. Fantasy Thriller pinakabagong release Nightbox. Salamat sa panunood. Tandaan na i-follow para suportahan ang aking page.